Year 3, and today we are going to present a teaching demonstration showcasing educational games integrated with technology that we develop. So sit back and relax and enjoy our presentation. Kasi tayo lahat. Mabasimahan po para muna ng ating panalangin. Bago kayo umupo, maaari nyo bang ayusin ang mga kalat at hanay ng inyong mga upuan? Ayos na? Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, Ginoong Lebrilla. Maaari na po. Kamusta? Kamusta ang lahat? Okay lang po. Kamusta ang Sabado at Linggo? Okay lang po. Mahusay. Yung gano'n, siyang punay. Nga, nung nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng kalakayan, hindi po ba? Ano ang pinalakay natin nung nakaraang kalakayan? Bakit? Ang pinalaki po natin ay tungkol sa introduction ng geography. Introduction sa geografiya. Ano ang ibig sabihin ng geografiya? Hindi eh. Ang geography po ay sa pag-aaral sa itong bilang Tama. Sangayon ka ba sa sinabi niya, kabase? Okay. Sabi ko na ako ay masaya dahil inyong naunawaan at napag-ibig ang nagkakalakayan natin yung nakaraang kalakayan. At ngayon, magkakaroon na naman tayo ng panibagong kalakayan. Siyempre, ang hindi matapos-tapos na kalakayan. Pero bago yun, magkakaroon muna tayo ng isang palaro. Gusto niyo ba ng palaro? Sanay naman tayo palagi ng naglalaro, di ba? May nakikita ka niyong salita sa harapan ng hindi pa natatapos. Ang gagawin niyo lamang ay bubuuin ang mga salita na yan. Ready ba kayo kung ano yan? Wala. Kaya bibigyan ko kayo ng 2 minuto para unawain. Bago ako magtawag. Para sa unang salita. Para sa pangalawang salita, may nakakalam ba? Maraming salamat, Reyes. Para sa ikatlong salita. At para sa ika-4 na salita, Pabel. Bakit di tumatawa? Masaya lamang. Para sa ika-5 salita, si Moara nagsasagot. Maraming salamat sa lahat ng mga sumagot. Bigyan natin sila ng mga bagsak. Maraming salamat. Ano ba yung mga salitang yan? Pamilya naman kayo dyan, di ba? Ano ba yung mga salitang? Ano ba natin basahin sa isa? Edukasyon, lugar, reliyon, interaksyon ng tao sa kapaligiran at paggalaw. Paggalaw. Upang mas lubos natin maunawaan ano bang ibig sabihin ng mga salitang yan,
amazing video dito upang panoorin ninyo. Upang mas lalo natin maunawaan ang salita. Okay? Ito ang video. Manood at unawaan. Dali lang, magkaroon tayo ng technical problem. Base sa video na napanood nyo na makailan lamang, ano sa palagay nyo ang ibig pakahulugan ng mensahe na ilan sa atin? Sino ang makakapagbigay? Sige, kabase. Base ko sa aking panunod, para sa akin, tulad ko sa limang tema ng geography. 5 tema ng geografiya. Tama. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. At ayan ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Pero bago yan, hayaan mo munang basahin natin ang layunin na siya gagawin sa atin para sa talakayan. Basahin natin ang sabay-sabay. Unang layunin, Natatalakay at nabibigyan kahulugan ang limang tema ng geografiya. Nabibigyan halaga ang mga importanteng konsepto at magkaroon ng masusing pag-unawa sa bawat tema. Naisasakatuparan ang pagtukoy sa limang tema ng geografiya sa pamamagitan ng interactive activity. ayan ang mga magiging layunin natin para sa ngayong araw na to tungkol sa 5 tema ng geografiya. Sa nakaraang talakayan, tinalakay natin ng una, ibig sabihin ng geografiya. Ngayon, mas lalo natin palalalimin ang ating pag-unawa sa 5 tema ng geografiya. Bakit nga ba may 5 tema ng geografiya? Isa sa mga tema ng geografiya ay tumutukoy sa Lokasyon. basahin natin ng sabay-sabay. Naroroonan ng mga lugar sa daigdig. Lokasyong tiyak o absolute. Lokasyong kautulan o relatibo. Lokasyong tiyak o absolute at lokasyong kaukulan o relatibo. Ano sa palagay niyo ang pagkakaiba ng dalawang tiyak? Pag sinabi natin lokasyong tiyak, pag sinabi ko ako ay nakatira sa Santa Cruz, Bato, Tulit, Davao City, tiyak ba yan? Tiyak ba siya na lokasyon? Hindi. Pag sinabi ko ako ay nakatira malapit sa simbahan ng Santa Cruz, ayun ang sinasabi ang tutukoy na kaukulan o relatibo. Nauunawaan ba natin? Ang lokasyon na ay tumutukoy sa kinaroroonan. Ang sumunod na tema ay tungkol sa lugar. Maaari ba natin basahin ng sabay-sabay? Karamihan natatangi sa buo. Karamihan kinaroroonan. Karamihan ng mga taong naninirahan. Katangi ang natatangi sa isang puso. Saan lugar ba kayo nakatira? Kayo ay nakatira sa Davao City. Paano niyo masasabi na yung lugar ay natatangi? Sa anong paraan? Ano ba ang meron tayo na wala sa iba? Saan ba tayo sikat? Sa Dunia.
bagay na matatawag na ating katangi-tangi o natatangi lamang sa ating lugar. Nang sa ganun paraan, mas nakikilala ang lugar ng ating pinagkorona. Katangian sa mga taong naninirahan. Ano ba ang katangian ng mga taong naninirahan sa Davao? Sila ay taga-Davao ka ba? Anong yung katangian? Masiyahin. Ayun ang hindi pa kahulugan kapag tinawag ng lugar o katangian na katangian sa buo. Davao City, lugar. Ang katangian ng mga tao dito ay masiyahin. Una, tatlong tema ay Leon. Basahin natin ang sabay-sabay. Bahagi ito ng daigdig na pinagbubuklod ng mga magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. Bahagi ito ng daigdig na nagbubuklod ng mga magkakatulad ng katangiang pisikal o kultura. Davao City, saan ba napapabilang Davao City? Davao del Sur. Davao del Sur, di ba? At Region 11. Kasi namin natin yun, ito ay malaking pinagbubuklod na klase ng mga lugar. Kasi natin hindi lamang yung tumutuloy sa Davao City. Maraming lugar ang nakakabag sa Davao sa Region 11, di ba? Ano yung mga lugar na yun? Davao del Norte, del Sur, ayun na, yung mga lugar na naunawaan na natin. Para sa sumunod na tema, ito ay Interaksyon ng tao sa kapaligiran. basahin natin ang sabay-sabay. Kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang pinagkoroonan. Interaksyon ng tao sa kapaligiran. O nakaugnayan ng mga tao sa pisikal sa kanyang kinaroroonan. Halimbawa, kayo ay nakatira sa tabing dagat. Ano sa palagay nyo ang magiging katangian o mga tagunan yung tutunan ng ilang pangingisda? Ano pa? Kung kayo ay nakatira sa malapit sa bukid, pagsasaka. Interaksyon ng tao sa kapaligiran. Paano makikibagay ang tao sa kanyang paligid? O paano niya iyakadang yung kapaligiran niya para ma-resolve niya ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang panghuling tema ay tumutukoy sa Paggalaw. paglipat ng tao, informasyon o sakituman sa iba't ibang lugar ng bansa. Distansya ng layo, oras o panahon, psikologika, paggalaw. Ano sa palagay nyo ang ibig sabihin? Bakit paggalaw ang isa sa mga tema ng geografiya? Sige, Lilian, bakit sa palagay mo paggalaw? Naunawaan ba natin ang sinabi niya? Reyes? Naunawaan mo ba? Naunawaan. Sino makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng paggalaw? Sige, Pabe. OFW. Tama. Bigyan natin siya ng 5 bagsak. Kabigay siya ng halimbawa na tumutukoy sa paggalaw. Ngayon, ano nga ulit yung mga 5 tema na pinag-aralan natin? Lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao sa kapaligiran, at paggalaw. At paggalaw. Usay. Ngayon, meron akong nais tanong sa inyo. Bakit ba kailangan natin isaalang-alang ng mga tema ito? Ano ang kahalagahan ng mga tema ito? Albero! Bakit kailangan natin isaalang-alang ng mga tema ng geografiya? Kailangan po natin sa alam-alam, kailangan po natin pag-ipunan ng tema ng geografiya po upang salatan natin ang mga bagay-bagay o paano mga bagay-bagay ay lumitaw sa ating paligid po bago sa atin. Very good! Bigyan natin siya ng 5 bagsak! Upang subukin kung talaga nga bang naunawaan natin yung ginawa natin sa atin, kakaroon tayo ng isang interactive na
Handa na ba kayo? Pahatiin natin ang pangkat sa dalawa, ang grupo, ang klase sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Ang larong ito ay tinatawag na, basahin natin na sabay-sabay. Give or take the ball. Give or take the ball. Bakit kaya ito tinawag na give or take the ball? Ating tignan. Basahin natin na sabay-sabay ang panuto. Ang buong klase ay hahatiin sa dalawang pangkat. Bibigyan ng pagkakataon ng bawat pangkat upang mamili ng membro na siyang sasagot sa inihadang katanungan ng guro. Bawat tanong ay may kaakibat na puntos na maaaring dumagdag o bumawas sa kabuuang puntos ng bawat grupo. Sa oras na masagot ng tama ang katanungan, ang membro na may hawak ng bola ang siyang bibigyan ng pagkakataon na magdesisyon kung kukunin niya ba o hindi ang bola. Ang pangkat na may pinakamalaking puntos na makukuha ang siyang panalo. Simulan na natin. Opo. Handa na ba kayo? Okay, tayo na tumayo. Pero bago natin malaman kung sino ang mauuna, magkakaroon muna tayo ng toss. Sino ang mauuna sa head or tail? Head. Head. Ang pangkat na pangalawa ang unang sasagot, ang ikalawang pangkat. Simulan na natin? Simulan na natin. Pumili ka ng letra o bola na nakikita mo sa iyong harap. Letra. Nanyan natin. Bonus na 5 points. Ibig sabihin, walang katanungan, hindi may puntos. Lista ang mga puntos. Kailangan meron isang mag-lista ng mga puntos. Para sa unang pangkat, sino ang sasagot sa katanungan? Sino? Juliet. Ikaw, ako na lang ang pipili kasi walang may gusto. Juliet, pumili ka ng bola. Ikaw ang magdidesisyon kung anong bola pipili mo. Sa letrang P. Sa letrang P. Tignan nga na natin. Bonus points na naman! Tila ba kayo ay may mga kakayalang malamang ang hinaharap? Walang katanungan, ngunit may puntos! May tama ka! Para na naman sa ikalawang pangkat, sino ang sasagot sa katanungan? Sige, si Reyes na. Pumili ka ng bola na yung sa letrang I. I miss you. Ang tanong, paano mo maipapaliwanag ang epekto ng interaksyon ng tao at kapaligiran sa pagbabago ng demografiya ng isang rehiyon? Dahil sa interaksyon ng tao, kasi yung pag-delivery ng sa mga lugar. So, meron ka sa mga kung hindi nila alam na kaya ma-release na kayo sa
Sige, ang bunot ay mula sa unang grupo. Huwag kang tumingin. Hindi yan. Ano ba yan? Hindi yan. Resibo pa yan. Plus 5 ang nakuha niya. So, ang puntos mula sa letrang I ay mapupunta sa unang pangkat. Makagbigay daw ang kalawang pangkat. At ngayon, para sa unang pangkat, sino ang sasagot ng tatanungan? Okay. Bawal ang piliin ang letra na pilihan. Hindi na tayo pwedeng bumalo. Letrang D. Sa letrang D, gamit ang kaibigan nila. Oh, bonus na naman! Ano ba yan? Mukhang pataas ang puntos ng unang pangkat. Ang nakuha ko yan ang puntos sa unang pangkat. Sa pangalawang pangkat ay para sa huling katanungan, sino ang sasagot? O, sige, pumili ka. Sa letrang ano ang pangunahing dahilan ng pagalaw ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba? Hanap buhay. Bakit? Example na OFW, as pag-aaral ko. Tama kanyang naging sagot. Tama ka rin naging dahilan ay hanap buhay. Meron pa akong magdadagdag ang grupo? Wala na. Ngayon, Pabe, lumayo ka muna. Give the ball or pass the ball? Like, take the ball or pass the ball? Take the ball. Sige, bumulong tayo dito. Makakuha na lang ng panibagong plus 5. So, madadagdag ito sa puntos ng kanilang grupo. Sila ay may kabuuan 10 points. Para sa ulit tanong mula sa ikalawang pangkat, sino pa ang hindi nakakasagot? Pero, pumili ka ng bola mula sa ating White po. ang bola mula sa letrang Y. Sa letrang Y. Ang tanong! Tayo. Paano ang lokasyon ng isang lugar ay nakakaapekto sa buhay ng mga tao doon? Isa sa mga nakaka-apekto sa buhay ng mga tao doon. Sa isang lugar ay Ay Impormasyon sa isang lugar ay nakaka-apekto sa buhay ng mga tao doon kapag sa lokasyon nila po ay wala masyadong mga bigas kayaman o pagbago, hanap buhay na pwede nilang pinagpagkukunan ng income po or ano po, kapag mga hanap buhay po na pwede kayo mga hanap buhay na paano nila pagkakitaan po sa isang lugar. Yun po ay isang epekto sa isang lokasyon. So, depende sa mga resources na meron sa isang lokasyon kung paano ito makaka-apekto sa uri ng pamumuhay na meron sila. Tama. Albero, take the ball or pass the ball? Take the ball. Sige, bumulot ka dito. Plus
unawain natin ang mga temang ito dahil bilang isang mag-aaral, isa sa mga pangunahing dahilan upang mas paigtingin natin ang ating kaalaman sa kung paano nga ba gumagalaw ang ating mundo ay tungo sa pag-unawa kung ano nga ba ang mga tema ng geografiya. So marapat lamang na bilang isang mag-aaral sa alang-ala natin ang mga ito upang tayo ay magkaroon ng tamang ideya o pananaw sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating kapaligiran. Tama? Ngayon, ating balikan ang ating mga layunin upang na natin kung talaga nakapangalit ang natin ito. Para sa unang layunin, Tatalakayan at bibigyang kahulugan ang 5 tema ng geografiya. natumbok ba natin? Opo! Para sa ikalimang layunin, Magbibigyang halaga ang mga importanteng konsepto at magkaroon ng mas pusing pag-unawa sa bawat tema. natumbok ba natin? Opo! Siyang tunay. Para sa ikatlo, Naisa sa katuparan ang pagtukoy sa 5 tema ng geografiya sa pamamagitan ng interactive activity. nagawa ba natin? Opo! Nag-enjoy ba kayo? Opo! Siyang tunay. Palakpakan. Dahil dyan, may surprise ako sa inyo. Upang mas maintindihan natin ang ating pag-unawa sa mga 5 tema ng geografiya, nais kong kumuha kayo ng isang 4 na papel at sagutin ang mga tanong ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsasagot. Sige, diretso na lang ang sagot. Tapos na ang oras, basa ng ating mga papel sa harapan. Basa na. Ako na ang mag-check. Nais kong kunin nyo ang inyong papel, no? Sulat ko. Papasa ito sa akin bukas ito, sino magiging takdang sa atin para sa araw na ito. O, sige, picturean. Para yung picturean. Tapos na? Oo. Maaari bang tumayo ang lahat? Paalam at maraming salamat. Paalam na po, Pinoong Librilla. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage